Magandang umaga po sa ating lahat. Ang gampanin ng Iglesia ng Panginoon. Nasusulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 3, Talatang 6, ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Matapos ang kapanganakan ng Iglesia sa Gawa 2, ang templo ang unang lugar na tagpuan ng lahat ng mga kasapi ng unang kapulungan sa Jerusalem. Ayon sa mga marurunong sa Biblia, ay may pang-araw-araw na pananalangin sa templo 3 beses isang araw. Nagsisimula ang araw ng Hudyo ganap na 6:00 ng umaga at natatapos ng 6:00 ng gabi. May 3 itinakdang oras para sa panalangin ng mga Hudyo. Una, 9:00 ng umaga, ikalawa, 12:00 ng tanghali, at ikatlo ay 3:00 ng hapon. 3:00 ng hapon noon, oras ng pananalangin nang tumungo sina Pedro at Juan sa templo upang dumulog sa Diyos. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda sila dumaan. Bagamat magandang pintuan kung tawagin, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isinilang ang dinadala rito araw-araw upang makahingi ng limos sa mga taong dumaraan dito. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Si Pedro ang tinitingnan ng Panginoon sa kaganapang ito. Bilang isinugo, alam at unawa ni Pedro kung ano ang wala siya, kung ano ang mayroon siya at paano ito mapagyayaman. Ang lalaking lumpoy umaasa ng ilang barya, ngunit ang natanggap niya ay ang atensyon ng 2 lalaking may pananampalataya na naniniwalang si Jesus ay maaaring gumawa ng higit pa kaysa anumang halaga ng pera. Pananalangin. Bilang Hudyo ay parte ng kanilang pang-araw-araw na gawain ang sa templo'y manalangin. Para kay Pedro, ang pag-alam kung ano ang meron siya ang unang hakbang upang kanyang idulog sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin ang sitwasyon ng lumpo sa magandang pintuan ng templo. Hindi po optional ang pananalangin. Ito ay utos ng Panginoon na lagi tayong manalangin. Pananalangin ang susi sa alinmang ministeryo para sa gawain ng Panginoon. Hindi namimili ang Diyos, bata matanda, lalaki o babae. Ang ministeryo ng pananalangin ay mahalagang gampanin para sa kilos sa gawain at naisin ng Diyos. Kumilos sa pananampalataya si Pedro at nakita niya ang resulta nito. Ang otoridad at kapangyarihan na bigay ng Panginoon sa 12 apostol ay kinikilala ni Jesus kapag ito ay isinasagawa ng kanyang mga alagad. Lucas 9, mga talatang 1-6. Bilang pagpapatuloy ng pangangaral at mirakulong pagpapagaling ng mga may sakit. Napagaling ni Pedro ang pulubi dahil ito ang otoridad na bigay ni Jesus sa kanya at sa lahat ng mga apostol. May panahon na ang mirakulo ay kailangan. Nang mga panahon na bago pa lamang na ipanganak ang iglesia, ay kailangan ang garantiya at patotoo ng kanilang pananampalataya na ang Kristiyano o ang kapulungan ng Panginoong Hesus ay totoo, may otoridad at makapangyarihan laban sa mga tumutuligsa at nag-aakusa noon sa kanila. At ang lahat ng apostol na may personal na pakikitungong harapan sa Panginoon ay para lamang sa kanila iyon at hindi na pwedeng maulit pa sa iba. Gayon din naman ang mga unang Kristiyano noon ay may nais na makita mula sa kanila ang mga nag-aakusa at tumutuligsa kung talagang mula sa Diyos ang bagong grupo na kanilang kinabibilangan sa pamamagitan ng mirakulo at kababalaghang mga gawa. Hindi nabigo ang mga apostol sa paggawa nito at namangha ang lahat ng nakasaksi.
Kaya't ang otoridad at kapangyarihan ng lahat ng mga apostol na magpagaling ng mga pisikal na sakit, magpalayas ng masasamang espiritu, ay pagpapatuloy lamang ng pangangaral at mirakulong gawa ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng himala ay magagamit pa rin sa kanyang mga anak ngayon. Ang pananalangin ng kahilingan at pasasalamat ay anyo ng pagtitiwala at kasiyahan sa piling ng Panginoon. Pagpalain po ng Panginoon ang mga aral na ating napakinggan sa umagang ito. Maraming salamat po.